Magbibitiw ako sa trabaho sa susunod na linggo. Babayaran mo ang mga utang namin habang inaayos ko ang sarili ko. Iyan ang mensaheng natanggap ko mula sa aking manugang, si Clara, noong Martes ng umaga. Walang bati, walang paliwanag, isang utos lang na nagbalat kayo bilang abiso. Binasa ko ang bawat salita, ramdam ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Huminga ako ng malalim. Nanginginig ang aking mga daliri sa keyboard. At pagkatapos ay isinulat ko ang tanging bagay na dapat kong sinabi noon pa. Problema mo iyan. 3 salita, wala nang iba. Pindutin ko ang i-send at nang walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang aking email at nilagdaan ang kontrata para sa isang trabaho sa ibang bansa na magsisimula sa susunod na Lunes. Kinabukasan, ang aking anak na si Miguel ay sumulat na balisa, ngunit huli na ang lahat. Nagawa ko na ang tanging desisyon na magliligtas sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos? Maghintay, dahil bago tayo makarating doon, kailangan mong maunawaan kung paano ako nakarating sa puntong iyon. Kung paano naging jihin ang isang ina. Kung paano naging utang ang pagmamahal. At kung paano ang katahimikan, ang lintik na, mapagkonsintong katahimikan, ay halos pumatay sa akin. Ako ay 66 taong gulang. Ang aking bahay ay amoy sariwang kape mula 6:00 ng umaga at lavender na kandila na sinisindihan ko upang pakalmahin ang pagkabalisa na walang nakakakita. Ang mga pader ay natatakpan ng mga litrato kung saan lahat ay nakangiti. Si Miguel na niyayakap si Clara sa isang dalampasigan sa Boracay na binayaran ko gamit ang aking credit card. Si Clara sa kanyang tiyampag na kulay rosas na wedding dress, ang pinakamahal sa boutique. Dahil ayon sa kanya, minsan ka lang ikakasal. Ina. May mga larawan mula sa mga kaarawan, Noche Buena, mga linggo na mailaro ng basketball sa background at ang aking pagkain sa mesa. Mukhang perpekto ang lahat mula sa labas. Ngunit ang totoo, bawat larawan ay isang invoice. Bawat ngiti, isang paalala kung magkano ang ginastos ko para bilhin iyon. Ako si Irene, ang matatag, ang tagapag-ayos ng lahat, ang hindi kailanman nagsabi ng hindi, ang nagtatrabaho ng double shift sa ospital ng Maynila para magkaroon ng mas magandang buhay ang aking anak kaysa sa akin. At nagtagumpay ako. Nagtapos si Miguel, nakakuha ng magandang trabaho, pinakasalan si Clara. Akala ko tapos na ang aking trabaho, na maaari na akong magpahinga. Ngunit sa araw ng kanyang kasal, habang lahat ay nagtuos, nasa banyo ako at kinakalkula kung paano ko babayaran ang susunod na 6 na buwan ng mortgage na pinirmahan ko para sa kanilang kondo sa Makati dahil kailangan nila ng magandang simula. Dahil gusto ni Clara ng disenteng lugar. Dahil tiningnan ako ni Miguel ng mga matang iyon na laging nagpapahina sa akin at sinabi, "Ma, ngayon lang. Ngayon lang." Ang pariralang iyon ay naging aking sentensya. Binayaran ko ang down payment sa kondo. 500,000 pesos na kinuha ko sa aking retirement savings. Babayaran ka namin sa loob ng 6 na buwan. Pangako. Sabi ni Miguel. 2 taon ang lumipas. Hindi ko nakita ang 1 sentimo. Binayaran ko ang 3 buwan ng renta ng magpasya si Clara na toxic, ang kanyang trabaho at nagbitiw ng walang nakahanay na iba. Hanggang makahanap lang ako ng mas maganda. Ina. Inabot siya ng 8 buwan. Binayaran ko ang pag-aayos ng kotse, ang air conditioner, ang bagong laptop ni Clara, dahil ang luma ay hindi gumagana para sa kanyang mga proyekto. Mga proyekto na hindi ko nakita, pera na hindi kailanman bumalik. At bawat beses na nagtatanong ako, bawat beses na nagpapahiwatig ako na kailangan ko ang perang iyon, ang sagot ay pareho. Kapos kami. Ma, bigyan mo pa kami ng konting oras. Oras. Na parang oras ang nagbabayad ng mga bill na parang wala akong halaga. Nagsimula akong mabuhay paycheck to paycheck. Huminto ako sa pagbili ng mga damit. Kinansela ko ang aking Gift membership. Huminto ako sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kaibigan dahil bawat kape, bawat pagkain ay pera na maaaring kailanganin nila. Naging invisible ako. Isang anino na nagtatrabaho, nagbabayad at nawala. At ang pinakamasakit ay tinanggap ko ito.
Akala ko iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting ina. Akala ko ang pagsasakripisyo sa sarili hanggang sa mawala ako ay pag-ibig. Ngunit noong umagang iyon nang makita ko ang mensahe ni Clara sa aking telepono, may pumutok sa loob ko. Hindi ito dramatiko. Walang luha, isang tahimik na i-click lang, tulad kapag nagsara ang isang pinto at alam mong hindi na ito magbubukas muli. Magbibitiw ako sa trabaho sa susunod na linggo. Babayaran mo ang mga utang namin habang inaayos ko ang sarili ko. Hindi man lang siya nagkaroon ng desensya na magtanong. Ipinagpalagay lang niya na parang ang buong buhay ko ay isang mapagkukunan na magagamit sa tuwing kailangan nila. Umupo ako sa kusina, hawak ang telepono, ramdam ang pagod ng mga taon na bumagsak sa akin ng sabay-sabay. Ang mga maruming mug sa lababo, ang kalendaryo sa dingding na nagmamarka ng mga araw hanggang sa aking susunod na payday, ang bill ng kuryente sa mesa, ang buong buhay ko na nabawasan sa pagsusurvive para makapamuhay ng maayos ang iba. At pagkatapos ay nakita ko ito. Ang email. Ang dumating 3 araw bago. Ang hindi ko pinangahasan buksan. Isang alok ng trabaho sa ibang bansa. Isang 6-month contract. Magandang sweldo. Kasama ang tirahan. Nagsimula ito sa 1 linggo. Na-apply ko iyon ilang buwan na ang nakalipas. Sa isa sa mga sandali ng desperasyon kung saan naghahanap ka ng escape, kahit hindi ka naniniwala na mayroon ito. At doon iyon ang exit. Totoo, konkretong naghihintay. Binuksan ko muli ang mensahe ni Clara. Binasa ko ang bawat salita, naghahanap ng kung ano. Ano man. Isang T pakiusap. Isang P alam kong malaki ang hinihingi ko. Isang minimal na bakas ng sangkatauhan. Wala. Ang malamig na demand lang ng isang taong hindi kailanman kinailangang lumaban para sa anumang bagay dahil laging may ibang gumagawa nito para sa kanya. Gumalaw ang aking mga daliri ng mag-isa. Problema mo iyan. Send. At pagkatapos ay binuksan ko ang email ng alok ng trabaho. Binasa ko muli ang mga termino. Digitally akong nag-sign, tinanggap ko. Kinumpirma ko. Sa loob ng wala pang 5 minuto, nagbago ang direksyon ng buong buhay ko. Hindi ko tinawagan si Miguel. Hindi ako nagpaliwanag ng anuman. Nagsimula lang akong mag-impake. Ang katahimikan pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon ay nakakabingi. Tinitigan ko ang screen, naghihintay na lumabas ang 3 tuldok, na nagpapahiwatig na nagtatype si Clara, naghihintay sa ganti, sa guilt trip, sa drama, ngunit walang nangyari. Hindi man lang niya binasa agad. At sinabi nito sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Para sa kanya, hindi ako isang tao. Ako ay isang mapagkukunan. Isang laging magagamit. Isang hindi kailanman naubos. Hanggang sa araw na iyon. Tumayo ako mula sa upuan, mahina ang aking mga tuhod, ngunit ang aking isip ay kakatuwang malinaw. Nagpunta ako sa aking silid at kinuha ang malaking maleta mula sa aparador, ang hindi ko ginamit sa loob ng maraming taon dahil wala ng oras para sa mga bakasyon. Wala ng pera para sa akin. Laging may emergency na mas mahalaga kaysa sa aking pahinga. Laging may nangangailangan sa akin ng higit pa kaysa sa kailangan ko ang aking sarili. Binuksan ko ang aparador at nagsimula akong maglabas ng mga damit. Hindi marami ang mga mahahalaga lang. Dahil sa unang pagkakataon sa mga dekada, ako ang pumipili kung ano ang mahalaga para sa akin, hindi para sa iba. Bawat piraso ng damit na itinupi ko ay isang tahimik na gawa ng paghihimagsik. Bawat bagay na pinili kong dalhin ay isang deklarasyon. Ito ay akin. Ang buhay ko ay akin. Ang kinabukasan ko ay akin. Inilagay ko ang aking mga dokumento sa isang folder. Pasaporte, birth certificate, mga titulo ng ari-arian, credit card, lahat na nagpapaging legal sa akin. Lahat ng nagpapatunay na ako ay isang tao bago ako naging bangko ng pamilya. 11:00 ng umaga nang magsimulang magring ang aking telepono. Miguel. Hindi ko sinagot. Tumawag siya ng paulit-ulit. 6 na missed call sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos ay dumating ang mga text. Ma, tawagan mo ako. Ma, emergency.
Ma, ano ang sinabi mo kay Clara? At sa wakas, ma, kailangan nating mag-usap ngayon. Kailangan. Ang salitang iyon ay nagpatawa sa akin. Isang tuyo, mapait na tawa na ikinagulat ko dahil hindi ito, kailangan nating mag-usap na parang kailangan nating ayusin ito ng magkasama. Ito ay kailangan mo kaming ayusin. Ito ay kailangan namin ang pera mo. Ito ay kailangan mong bumalik sa iyong nakasanayang lugar. Tahimik at masunurin. Iniwan ko ang telepono sa kama at nagpatuloy sa pag-iimpake. Nag-impake ako ng aking mga gamot, ang aking sipilyo, ang litrato ng aking mga magulang na laging nasa aking aparador, ang kung saan sila ay bata pa at nakangiti ng may pag-asa. Nagtaka ako kung ano ang iisipin nila sa lahat ng ito. Kung ipagmamalaki nila na sa wakas ay ipinagtanggol ko ang aking sarili o madidismaya ako na iniiwan ko ang aking anak. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang sinabi sa akin ng aking ina minsan ilang linggo bago siya namatay. Irene, huwag mong hayaan na mahalin ka lang nila kapag may kailangan sila. Hindi iyan pag-ibig. Iyan ay kapakinabangan. Tama siya. Inabot ako ng 30 taon para maunawaan iyon, ngunit tama siya. Hindi tumigil ang telepono sa pag-vibrate. Mas maraming mensahe ngayon mula kay Clara. Irene, hindi ko maintindihan ang iyong saloobin. Irene, akala ko maaasahan ka namin. Irene, napaka-makasarili mo. Makasarili. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Ako na nagpaubos ng aking mga account para punuin ang kanila. Ako na nagtrabaho ng may sakit para hindi sila mag-alala. Ako na kinansela ang aking buhay para maging available sa tuwing kailangan nila ako. Makasarili. Kinuha ko ang telepono at hinarangan ang numero ni Clara. Walang internal drama, walang pag-aalinlangan. Isang click lang at nawala ang kanyang pangalan sa aking screen. Naramdaman ko ang paggaan ng isang mabigat na bagay sa aking dibdib na parang may dala akong backpack na puno ng bato sa loob ng maraming taon at sa wakas ay binigyan ako ng pahintulot na ibaba iyon. Patuloy na tumatawag si Miguel. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko. Kailangan kong gawin. Kailangan kong marinig ang kanyang boses upang kumpirmahin ang alam ko na. Ma, sa wakas. Ano ba ang nangyayari? Hysterical si Clara. Sabi niya sinagot mo raw siya ng masama at ngayon hindi ka na sumasagot. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Hindi siya nag-aalala sa akin. Narinig ko ang inis, ang pagkabigo, na parang nagawa ko ang isang hindi mapapatawad na krimen. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa kanya ang totoo, Miguel, na ang mga problema niya ay problema niya, hindi akin. Katahimikan. Isang katahimikan na napakatagal na akala ko ay bumagsak na ang tawag. Ngunit pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang tono ay puno ng di paniniwala. Nagbibiro ka ba, ma? Hirap na hirap siya. Ang trabaho niya ay nakaka-stress sa kanya. Kailangan niya ng pahinga. Akala ko maiintindihan mo. Naiintindihan ko ng perpekto. Anak, naiintindihan ko na nangangailangan siya ng pahinga sa loob ng 3 taon na ako ang nagbabayad. Naiintindihan ko na bawat beses na may nagiging mahirap, ako ang solusyon. Naiintindihan ko iyan. Kailanman, ni minsan, hindi ninyo naisip kung kailangan ko rin ng pahinga. Ma, huwag kang maging dramatiko. Binayaran ka namin ng pera. Kailan, Miguel? Sabihin mo sa akin kailan. Bigyan mo ako ng isang petsa, isang halaga. Isang beses lang sa loob ng 3 taon na ito na tinupad mo ang iyong pangako. Mas maraming katahimikan. Dahil walang sagot. Dahil ang katotohanan ay hindi komportable kapag pinipilit kang tumingin sa salamin. Ma, hindi ito patas. Kami ang pamilya mo. Dapat ay sinusuportahan ng pamilya ang isa't isa. Tama ka. Dapat. Ngunit ang suporta ay hindi isang one-way street, anak. At ako ay naglalakad mag-isa sa kalye na iyon sa loob ng maraming taon habang kayong dalawa ay nagmamaneho sa isang kotse. Isang kotse na binayaran ko kung tutuusin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka. Tama si Clara. Naging makasarili ka.
Ang salitang iyon muli makasarili. Na parang ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang kasalanan. Na parang ang pagsasabi ng hindi na ay pagtataksil. Naramdaman ko ang galit na umakyat sa aking lalamunan. Mainit at nagpapalaya. Alam mo kung ano ang makasarili. Miguel, ang pagbitiw sa iyong trabaho ng walang plano at inaasahan ang iba na magbayad para sa iyong mga kahihinatnan. Ang makasarili ay ang pangakong babayaran ang pera at hindi kailanman ginagawa. Ang makasarili ay ang pagtawag sa iyong ina lamang kapag may kailangan ka. Kaya kung sino man dito ang makasarili. Hindi ako. Ma, sandali. Hindi matagal na akong naghintay. Naghintay ako para maging mature ka. Naghintay ako para maging responsable ka. Naghintay ako para makita mo ako bilang higit pa sa isang bank account. Hindi na ako maghihintay. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang gagawin mo? Mabuhay ako, Miguel. Isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Magtatrabaho ako para sa aking sarili. Mag-ipon ako para sa aking sarili. Magkakaroon ako ng sarili kong buhay. At kayong dalawa ay kailangan ninyong matuto na gawin din iyon. Trabaho. Saan? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko siya sinagot. Binaba ko lang ang telepono. At sa pagkakataong ito nang tumawag siya muli, hindi ko sinagot. Hayaan ko lang magring ang telepono hanggang sa sumuko ito. Hanggang sa maunawaan nito na sa pagkakataong ito ay iba, na sa pagkakataong ito ay hindi ako susuko. Natapos ako sa pag-iimpake habang lumulubog ang araw sa labas. Ang ginintuang liwanag ng hapon ay dumaloy sa bintana, nagliliwanag sa bukas na maleta sa aking kama. Ang buong buhay ko ay kasya sa isang maleta. At hindi iyon nagpasaya sa akin. Nagpagaan iyon ng aking pakiramdam dahil nangangahulugan iyon na maaari akong umalis. Na hindi ako nakatali na mayroon pa ring oras upang magsimulang muli. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa sala at sinuri ang aking mga bank account sa laptop. Isa-isa, nagsimula akong gumawa ng mga pagbabago. Kinansela ko ang karagdagang credit card na ibinigay ko kay Miguel para lang sa mga emergency. Mga emergency na kinabibilangan ng mga hapunan sa mga mamahaling restaurant at mga weekend sa mga hotel. Inalis ko ang aking pangalan bilang co-signer mula sa kanilang kondo. Tinawagan ko ang bangko at ipinaliwanag ang sitwasyon. Mas madali kaysa sa akala ko. Sigurado ka ba, ma'am? Tanong ng representative. Ganap, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Binago ko ang mga password sa lahat ng aking account. Bawat click ay isang lock. Bawat pagbabago ay isang hangganan. Bawat desisyon ay akin at akin lang. Alas negatibo 3 ng umaga, nag-vibrate ang aking telepono na may mahabang text mula kay Miguel. Binasa ko ang buong mensahe. Ito ay pinaghalong pagmamakaawa, galit at manipulasyon. Ma, ang mga account ay nasa pangalan ko, pero ikaw ang co-signer. Kung hindi ka magbabayad, ay dedemanda nila ako. Iyan ba ang gusto mong makita ang iyong anak sa legal na problema? Umiiyak si Clara. Hindi siya makapaniwala na gagawin mo ito sa amin. Akala namin maaasahan ka namin palagi. Kami ay isang pamilya. Kami ay past tense. Na parang ang aking pagtanggi ay nakasira ng isang sagradong bagay. Ngunit ang totoo, ang sagradong bagay ay nasira matagal na bago pa. Bawat beses na nakita nila ako bilang isang solusyon and not as a person. Hindi ako sumagot. Binuksan ko lang muli ang aking maleta at inimpake ang huling bagay na nawawala sa akin. Ang aking dignidad. Ang dignidad na nawala sa akin sa pagitan ng unang utang at ng daang sirang pangako. Natagpuan ko iyon doon sa katahimikan bago sumikat ang araw. Sa desisyong iyon na hindi sumagot, natagpuan ko iyon sa simpleng gawa ng pagpili sa aking sarili. Sa Lunes, magsisimula ang aking bagong buhay, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako natatakot. Ako ay payapa. Biyernes ng umaga ay ibang-iba. Hindi dahil mas maliwanag ang sikat ng araw o dahil may mahiwagang nagbago sa mundo. Ibang-iba ito dahil ako ay iba.
Nagising ako ng walang buhol sa aking sikmura na naging kasama ko bawat umaga sa loob ng maraming taon. Nang walang pagkabalisa na nagpapagawa sa akin na tingnan ang aking telepono bago pa man magbukas ang aking mata, naghihintay sa susunod na pakiusap para sa tulong, sa susunod na gawa-gawang emergency, sa susunod na bill na kailangan kong bayaran. Gumawa ako ng kape. Magandang kape, ang klase na huminto ako sa pagbili dahil masyadong mahal at ang pera ay maaaring magamit para sa isang bagay na mas mahalaga. Umupo ako sa pasyo at dahan-dahang ininom ito, ramdam ang init ng singao sa aking mukha habang pinipinturahan ng araw ng umaga ang langit ng kulay kahel at rosas, mga kulay na huminto ako sa pagpansin. Kagandahan na nakalimutan ko na mayroon. Dahil kapag nabubuhay ka sa survival mode, kapag ang bawat araw ay tungkol lang sa pagtitiis hanggang sa susunod, humihinto ka sa pagtingin, humihinto ka sa pakiramdam, humihinto ka sa pag-iral. Ngunit noong umagang iyon, umiral ako at masakit. Masakit iyon tulad ng pagiging maganda. Ang aking telepono ay sumabog noong gabi. 43 mensahe, 17 missed calls, lahat mula kay Miguel, ang ilan mula kay Clara mula sa hindi kilalang mga numero dahil hinarangan ko ang kanya. Mayroon pang ang isa mula kay Elena, ang aking bayaw. Ang kapatid ni Clara. Irene, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo, pero si Clara ay balisa. Sabi niya tinalikuran mo siya ng pinakakailangan niya. Akala ko mas mabuti ka kaysa doon. Akala ko mas mabuti ako kaysa doon. Ang mas mabuti ay nangangahulugang patuloy na maging doormat. Ang mas mabuti ay nangangahulugang mawala upang makilala ang iba. Ang mas mabuti ay nangangahulugang mamatay ng kaunti bawat araw upang makapamuhay sila ng komportable. Kung iyon ang pagiging mas mabuti, mas gusto kong maging mas masama. Hindi ako sumagot ng anumang mensahe. Binasa ko silang lahat isa-isa tulad ng isang nagbabasa ng libro na alam na nila ang katapusan. Mga pakiusap. Mga akusasyon. Emotional blackmail na nakabalot sa magagandang salita. Ma, kailangan ka namin. Ma, huwag kang maging malupit. Ma, isipin mo kami. Laging ti kami. Hindi kailanman ako. Kailanman. Kumusta ka? O, ano ang kailangan mo? O, kailan huling may nagtanong kung okay ka? Kailanman. Alas negatibo 1:00 ng umaga, nagring ang doorbell. Wala akong inaasahan. Sumilip ako sa bintana at sumikip ang aking sikmura. Ang kotse ni Miguel ay nakaparada sa labas. Siya at si Clara ay bumababa, mugto ang kanyang mga mata. Siya na may ekspresyon na kilala ko ng masyado. Determinsyon na maihalong pagkabigo. Papunta sila upang makipag-usap. Papunta sila upang kumbinsihin ako. Papunta sila upang bawiin ang kanilang pinagkukunan ng kita. Hindi ko binuksan ang pinto. Kumakatok si Miguel minsan, 2 beses, 3 beses. Ma, alam kong nasa loob ka. Ang kotse mo ay nasa driveway. Pakibuksan. Kailangan nating mag-usap. Ang salitang iyon muli. Kailangan. Na parang ang kanilang mga pangangailangan ay mga utos na kailangan kong sundin. Nanatili ako sa sala, nararamdaman pa rin ang pagtibok ng aking puso sa aking mga tainga. Hindi iyon takot. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay ang labanan sa pagitan ng babaeng ako sa loob ng 66 taon at ng babaeng sinusubukan kong maging. Ma, buksan mo ang lintik na pinto. Ang boses ni Miguel ay tunog desperado na ngayon, halos hysterical. At bahagi ng aking sarili, ang matandang nakakondisyong bahagi, ay gustong buksan iyon, gustong ayusin ang lahat, gustong patigilin ang kanyang paghihirap. Ngunit isa pang bahagi, isang bago at matapang na bahagi, ay bumulong, kung bubuksan mo ang pinto na iyan, hindi ka na makakalabas. Kung susuko ka ngayon, susuko ka magpakailanman. Narinig ko si Clara na umiiyak sa kabilang panig. Irene, pakiusap. Alam kong galit ka, ngunit sobra na ito. Talaga bang sisirain mo ang pamilyang ito dahil sa pagmamataas? Isipin mo si Miguel. Isipin mo ang lahat ng binuo ninyo ng magkasama. Huwag mong itapon iyan. Pagmamataas. Na parang ang pagtatanggol sa aking sariling buhay ay pagwawalang bahala.
Na parang ang pagtangging magpatuloy na gamitin ay isang kapritso. At ang pariralang iyon, lahat ng binuo ninyo ng magkasama? Ako ang nagtayo. Ako ang nagbayad. Ako ang nagtaguyod. Sila ay namuhay lamang sa bahay na itinayo ng aking mga kamay. Ma, kung hindi ka magbubuka sa loob ng 5 minuto, iisipin kong may nangyari sa iyo at tatawagan ko ang pulis. Ang banta ni Miguel ay walang laman at alam naming pareho iyon. Ngunit nagsilbi ito sa isang layunin. Nagalit ako. Naunawaan ko na kahit sa sandaling ito, kahit na nagtatakda ako ng hangganan sa unang pagkakataon sa aking buhay, sinusubukan pa rin niya akong kontrolin, pilitin, sirain. Lumakad ako patungo sa pinto. Hindi ko binuksan. Nagsalita lang ako ng malakas para marinig nila. Miguel, Clara, naririnig ko kayo ng perpekto, ngunit hindi ko bubuksan ang pintong ito. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ginawa ko ang aking desisyon. At walang anumang sasabihin ninyo ang magpapabago rito. Kailangan ninyong umalis. Kailangan ninyong lutasin ang sarili ninyong mga problema. Kailangan ninyong magpakatatag. Magpakatatag? Ako ay 34 taong gulang, hindi ako bata. Ang boses ni Miguel ay nanginginig sa galit. Kung gayon, huwag kang kumilos na parang bata. Huwag kang tumakbo sa akin bawat beses na nahihirapan ang buhay. Huwag kang umasa sa akin na lutasin ang ginawa mo. Hindi lang ito sa akin. Ikaw ang co-signer. Sinabi mo na susuportahan mo kami at ginawa ko. Sa loob ng 3 taon. Ginawa ko. Ngunit ang suporta ay hindi nangangahulugang walang hanggang sakripisyo. Miguel. Ang suporta ay hindi nangangahulugang mawawala ako para lang ikaw ay umiral. Hindi na ako ang iyong co-signer. Hindi na ako ang iyong backup plan. Hindi na ako ang iyong safety net. Kailangan mong matuto lumangoy ng mag-isa. Katahimikan. At pagkatapos ay nagsalita si Clara sa isang malamig na boses. Hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Alam mo ba? Tama ka, Miguel. Nagbago ang nanay mo. Naging makasarili at mapait siya. Malamang may midlife crisis lang siya. Tara na. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Midlife crisis. Na parang ang paggising ay isang patolohiya. Na parang ang pagbawi sa aking buhay ay isang sintomas ng kabaliwan. Narinig ko silang lumayo. Nag-umpisa ang makina ng kotse. Humuni ang mga gulong sa sementadong kalsada. At pagkatapos ay katahimikan. Isang katahimikan na napakatahimik na sandali akong natakot. Dahil sa loob ng maraming taon, ang aking halaga ay nakatali sa kung gaano ako kapakinabang. At ngayon na wala nang nangangailangan sa akin, sino ako? Umupo ako sa sahig, nakasandal ang aking likod sa pinto, at umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, hindi dahil sa pagsisisi. Umiyak ako dahil sa ginhawa. Umiyak ako dahil nakaligtas ako sa pinakamahirap na pagsubok. Umiyak ako dahil hindi ako sumuko. Umiyak ako dahil sa unang pagkakataon pinili ko ang aking sakit kaysa sa kanilang ginhawa. At iyon ang natuklasan kong revolusyonaryo. Ang natitirang bahagi ng araw, tinapos ko ang mga papeles. Tinawagan ko ang aking kasalukuyang trabaho at isinumite ang aking opisyal na pagbibitiw. Ang aking boss, si Eve Santos, ay nagulat. Arin, isa ka sa aming pinakamahusay na nurse. Sigurado ka ba? Ipinaliwanag ko na tinanggap ko ang isang pansamantalang kontrata sa ibang bansa, isang pagkakataon na hindi ko maaaring palampasin. Naunawaan niya. Binati niya ako ng swerte. Hindi ko sinabi sa kanya ang iba. Hindi ko sinabi sa kanya na inililigtas ko ang aking sarili, na tumatakas ako para makapamuhay. Ang ilang labanan ay masyadong pribado upang ibahagi. Nagpunta ako sa bangko at isinara ang joint account na mayroon ako kay Miguel mula pa noong teenager siya. Para sa mga emergency, sinabi ko sa kanya nang buksan ko iyon. Mga emergency na naging personal na spending account niya. Pinapirmahan ako ng teller ng ilang form, sigurado ka ba? Kapag isinara na ito, hindi mo na ito mababawi. Ganap na sigurado, sagot ko.
At habang lumalagda ako, naramdaman ko na bawat letra ng aking pangalan ay isang gawa ng pagkuha muli. Kinukuha ko muli ang aking pera, ang aking pagsisikap, ang aking kinabukasan. Dinalaw ko ang notaryo at nilagdaan ang mga dokumento. Inalis ang aking sarili bilang co-signer mula sa kanilang kondo. Tiningnan ako ng notaryo na may halong awa. Mga problema sa pamilya, tanong niya ng may peking empatya. Mga solusyon sa pamilya, itinama ko. Hindi niya naunawaan. Hindi mahalaga. Naunawaan ko. Nang gabing iyon, inimpact ko ang huling ilang gamit. Mga damit na panglamig dahil malamig kung saan ako pupunta, komportableng sapatos, mga libro na hindi ko kailanman nabasa, isang bagong notebook kung saan ko isusulat ang lahat ng nararamdaman ko, lahat ng nadidiscover ko tungkol sa aking sarili. Tiningnan ko ang aking bahay, ang lugar na ito na naging aking kanlungan at aking bilangguan. Alam ng mga pader ang bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat bill na binayaran ko sa mesang iyon, bawat tawag kung saan sinabi kong nang gusto kong sabihin na hindi na. Humingi ako ng tulong sa aking kaibigan na si Maria upang bantayan ang bahay habang wala ako. Siya lang ang pinagsabihan ko ng lahat. Siya lang ang hindi humatol sa akin, siya lang ang nagsabi, panahon na, Erin. Panahon na para mamuhay ka para sa iyong sarili. Darating si Maria sa linggo upang kunin ang mga susi. Aalis ako sa madaling araw ng Lunes. 36 oras. Iyan lang ang namamagitan sa aking lumang buhay at sa aking bagong buhay. Nang gabing iyon bago matulog, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko nagawa mula noong bata pa ako. Nagdasal ako. Hindi ako humingi ng kapatawaran. Hindi ako humingi na maging maayos ang lahat. Sinabi ko lang, salamat. Salamat sa tapang. Salamat sa pagkakataon. Salamat dahil buhay pa ako para makapagsimulang muli. Sabado ng umaga ay nagising ako na may buhol sa aking sikmura na hindi takot o pagsisisi. Ito ay pag-asam. Ang kakaibang pakiramdam na nasa bingit ng isang malaking bagay, isang bagay na hindi na mababago, isang bagay na magbabago sa lahat magpakailanman. Dahan-dahan akong naghanda na parang bawat galaw ay isang ritual. Kape, ligo, malinis na damit. Bawat simpleng aksyon ay naramdaman na mahalaga dahil alam kong isa ito sa mga huling beses na gagawin ko iyon sa bahay na ito bilang babaeng ako noon. Dumating si Maria kalagitnaan ng umaga na may isang bag ng pastries at 2 kape. Umupo kami sa kusina, ang espasyo na kung saan ako naghanda ng libu-libong hapunan ng pamilya, kung saan ako umiyak ng tahimik habang naghugas ng pinggan, kung saan ko kinakalkula ang mga imposibleng budget sa mga mansahang napkin. Tiningnan niya ako ng maihalo-halong pagmamalaki at pag-aalala na tanging mga totoong kaibigan lang ang mayroon. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya, hawak ang kanyang mug gamit ang 2 kamay. Parang namamatay ako at isinisilang ng sabay-sabay, sagot ko ng brutal na tapat. Tumango siya. Hindi niya sinubukang kumbinsihin ako na magiging maayos ang lahat. Hindi siya nagbigay sa akin ng murang motivational speeches. Kinuha lang niya ang aking kamay at sinabi, okay lang na maramdaman ang dalawa. Okay lang na masaktan. Ang sakit ay nangangahulugan na totoo iyon. Na malalim ang iyong pagmamahal, ngunit nangangahulugan din iyon na handa ka na para sa isang bagay na iba. Ipinakita ko sa kanya kung nasaan ang mga duplicate na susi, kung paano gumagana ang maselan na water heater, kung aling mga halaman ang kailangan ng tubig bawat 3 araw, mga detalye ng bahay na parang mga paalam. At kung dumating si Miguel, tanong niya ng maingat. Sabihin mo sa kanya na wala ako dito. Sabihin mo sa kanya na hindi mo alam kung kailan ako babalik. Sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo, ngunit huwag mong buksan ang pinto para sa kanya. Nangako si Maria na magiging isang kuta siya. Na magiging ligtas ang aking bahay. Na magiging ligtas ako. Pagkaalis niya, nanatili ako sa sala na nakatingin sa aking telepono. Mayroon pang ibang mensahe, marami pa. Ngunit may isang bagong mensahe na nagpapaginhawa sa aking dugo. Hindi ito mula kay Miguel o Clara. Ito ay mula sa aking bayaw, si Elena, muli, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tono. Irene. Sinabi sa akin ni Miguel ang ginawa mo.
Isinara mo ang mga account. Inalis mo ang iyong sarili bilang co-signer. Iniwan mo silang mag-isa sa lahat ng utang. Hindi ako makapaniwala na ganyan kakagalit. Balisa si Clara. Nagkaroon siya ng anxiety attack kagabi at kinailangan siyang dalhin sa emergency room. Kasalanan mo ito. Sana ay makaya mong mabuhay ng may ganoong konsensya. Kasalanan ko. Muli, laging kasalanan ko. Kung sobra akong tumulong, pinapahina ko sila. Kung huminto ako sa pagtulong, ako ay malupit. Walang paraan upang manalo sa larong ito dahil ang mga patakaran ay laging nagbabago upang panatilihin akong matatalo. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses, naghihintay na makaramdam ng pagkakasala, naghihintay na ang lumang programming ay magpatakbo sa akin sa ospital. Ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip, naramdaman ko ang ibang bagay, malinis at malinaw na galit. Nagkaroon ng anxiety attack si Clara. At ako ay nabuhay ng may insomnia sa loob ng 3 taon. Nabuhay ako ng may tachycardia bawat beses na mag-ring ang telepono. Napilitan akong uminom ng gamot para sa mataas na presyon ng dugo dahil hindi na kaya ng aking katawan ang stress ng pagsuporta sa 3 buhay. Ngunit hindi iyon kailanman naging emergency. Hindi iyon kailanman nagpapaging dahilan para tumakbo ang sinuman upang iligtas ako dahil ako ay malakas. Kaya ko iyon. Hindi ako pwedeng masira dahil kung masira ako, babagsak ang lahat. Well, nasira ako. At natuklasan ko na kapag nasira ka sa tamang paraan, nagiging bago ka, mas malakas ka, isang bagay na hindi na nagpapahaya sa sarili na tapakan. Hindi ako sumagot sa mensahe ni Elena. Sa halip, ginawa ko ang isang bagay na ipinagpaliban ko. Sumulat ako ng isang liham, hindi para ipadala, kundi para lang ilabas ang lahat, para bigyan ng hugis ang buhawi ng mga emosyon na sumakop sa akin sa loob ng maraming taon. Miguel, nang isilang ka, sumumpa ako na ibibigay ko sa iyo ang lahat. At ginawa ko. Binigyan kita ng edukasyon, mga pagkakataon, walang kondisyong pagmamahal. Ngunit sa isang punto, nalito ako sa pagmamahal sa iyo at pagkawala para sa iyo. Akala ko ang pagiging isang mabuting ina ay nangangahulugang walang hangganan. Akala ko ang pagmamahal sa iyo ay nangangahulugang hindi mahalin ang aking sarili. Nagkamali ako. Ang pag-ibig ay hindi sumisira. Ang pag-ibig ay hindi kumukonsumo hanggang sa wala nang matira. Hindi iyan pag-ibig. Ito ay maling pag-unawa sa sakripisyo. At hindi na ako magsasakripisyo. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil sa wakas ay minamahal ko ang aking sarili. Umaasa ako na isang araw ay maintindihan mo. Umaasa ako na isang araw ay pasasalamatan mo ako sa pagtuturo sa iyo na ang mga tao ay hindi walang hanggang mapagkukunan, na lahat tayo ay mailimitasyon. At na okay lang na sabihin na hanggang dito na lang at wala nang higit pa. Ang iyong ina, Irene. Tinupi ko ang liham at inilagay sa aking maleta. Marahil isang araw ay ipapadala ko iyon. Marahil hindi kailanman, ngunit sapat na ang pagsusulat nito. Para itong pagsusuka ng lason, parang paglilinis ng isang impektadong sugat. Masakit, ngunit ito ay ang sakit ng paggaling, hindi ng pagkasira. Nagring ang telepono. Miguel muli. Sa pagkakataong ito sinagot ko. Kailangan kong gawin ito sa huling pagkakataon. Kailangan kong isara ang kabanatang ito gamit ang sarili kong mga salita. Ma, salamat sa Diyos. Makinig ka, talagang masama ang kalagayan ni Clara. Dinala namin siya sa ospital kagabi. Sabi ng mga doktor ay matinding stress daw. Dapat ay mahalaga ito sa iyo. Hindi mo lang kami pwedeng baliwalain na parang wala lang kami. Ang kanyang boses ay tunog pagod. Tunay. Sa unang pagkakataon, tunog na tunay siyang naghihirap. At bahagi ng aking sarili, ang maternal na bahagi na hindi kailanman ganap na namamatay, ay gustong sumuko. Gustong sabihin, papunta na ako. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang isang bagay. Ako ay nasa ospital din, 2 taon na ang nakakaraan. Na may hypertensive crisis na napakatindi na akala nila ay atake sa puso. Si Miguel ay nagbabakasyon kasama si Clara sa Boracay. Hindi siya dumating. Tinawagan niya ako mula doon, may tugtog at tawanan sa background,
at sinabi, "Ma, ang laking takot. Pero okay ka na ngayon, di ba? Nabayaran na kasi namin ang buong biyahe at hindi namin pwedeng kanselahin. Ako ay mag-isa sa ospital na iyon." Si Maria ang sumundo sa akin. Si Maria ang nanatili sa akin. "Miguel, pasensya na kung masama ang pakiramdam ni Clara. Totoo iyan. Ngunit hindi ko iyan responsibilidad." "Siyempre, responsibilidad mo. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sinabi mo sa kanya na hindi. Kung naging makatwiran ka lang sana, hindi sana ito nangyari." Makatwiran. Ang susing salitang iyon. Makatwiran ay nangangahulugang pagsasabi ng palagi. Alam mo ba kung kailan ako huminto sa pagiging makatwiran sa iyo, anak? Nang magsimula akong maging makatwiran sa aking sarili. Nang magpasya ako na ang buhay ko ay mahalaga rin. Nang maunawaan ko na ang pagsuporta sa inyong dalawa ay hindi maaaring nangangahulugang hayaan ang aking sarili. Ito ay katawa-tawa. Ikaw ang nanay ko. Ang isang nanay ay dapat laging nandyan. Tama ka. Ang isang nanay ay laging nandyan. Ngunit nasaan ka nang kailangan kita? Kailan huling tinanong mo ako kung kumusta ako? Kailan huling inalok mo ako ng tulong nang hindi ako kailangang magmakaawa? Kailan huling naisip mo ako bilang anuman maliban sa solusyon sa iyong mga problema? Katahimikan. Mahaba, mabigat. At pagkatapos sa isang boses na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya, sinabi niya, "Hindi ako makapaniwala na iniiwan mo kami ng ganito. Ma, kailangan ka namin." Alam ko, Miguel, ngunit kailangan ko rin ang aking sarili. At sa loob ng matagal na panahon, ikaw ang nanalo sa kompetisyong iyon. Ngayon hindi na. Ano ang ibig sabihin niyan? Maglalaho ka lang? Magpapanggap ka na hindi kami umiiral? Nangangahulugan iyon na mamumuhay ako sa aking buhay. Nangangahulugan iyon na magtatrabaho ako para sa aking sarili. Nangangahulugan iyon na kapag tinawagan mo ako, kung tatawagan mo ako, ito ay dahil gusto mong makipag-usap sa akin. Hindi dahil may kailangan ka sa akin. Nangangahulugan iyon na hindi na ako ang iyong plan E, hindi na ako ang iyong safety net. Ako ay si Irene lang. At karapat-dapat ding umiraw si Irene. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagsasalita ka na parang masama kami sa iyo. Na parang hindi ka namin pinahahalagahan. Hindi iyan patas. Tama ka sa isang bagay. Hindi iyan patas. Hindi iyan patas sa akin. Ngunit hindi na ako naghahanap ng hustisya. Naghahanap lang ako ng kapayapaan. At natagpuan ko iyon. Ito ay sa pagsasabi ng hindi. Ito ay sa pag-alis. Ito ay sa pagpili sa aking sarili sa unang pagkakataon sa loob ng 66 taon. Umalis? Saan ka pupunta? Wala kang kailangang malaman. Wala kang makikita sa akin hanggat hindi ako handang mahanap. Ma, sandali. Ngunit hindi ako naghintay. Binaba ko ang telepono. At sa pagkakataong ito, pinatay ko ang telepono ng tuluyan. Hindi blocked, hindi silenced. Off. Dahil kailangan ko ng ganap na katahimikan. Kailangan kong itigil ang pakikinig sa kanilang mga boses. Kailangan ko ng espasyo para marinig ang sarili ko. Nang hapong iyon, naglakad ako sa paligid ng kapitbahayan. Dumaan ako sa bahay ni Aling Aurora, ang aking kapitbahay sa buong buhay. Nagdidilik siya ng mga halaman sa kanyang bakuran. Nakita niya ako at mumiti. Irene, ang kakaiba namang makita ka sa labas ng Sabado. Laging abala ka. Hindi na, sagot ko. Hindi na ako magiging abala sa mga bagay na hindi akin. Sumandal siya, naguguluhan, ngunit hindi na nagtanong pa. Sinabi lang niya, masaya ako. Mukha kang pagod lately. Masyadong pagod para sa isang taong dapat ay nagtatamasa ng buhay. Tama siya. 66 taong gulang na ako at hindi ko pa kailanman natamasa ang anuman. Laging may mas mahalaga, laging may mas kailangan, laging may dahilan upang ipagpaliban ang aking sarili. Well, wala nang dahilan, wala nang palusot, wala nang mamaya. Ngayon lang. At ngayon pinili kong mabuhay.
Linggo ng umaga ay nagising na may kakaibang kapayapaan na parang katahimikan bago ang bagyo o pagkatapos lamang nito. Nasa gitna ako. Ang bagyo ay ang buong nakaraang buhay ko. Ang darating ay hindi alam. At sa unang pagkakataon, ang hindi alam ay hindi ako tinakot. Ito ay tumawag sa akin. Ginugol ko ang umaga sa pagtitingin sa bawat sulok ng bahay. Tinitiyak na ang lahat ay maayos para kay Maria. Nag-iwan ako ng nakasulat na tagubilin sa kusina. Nagbayad ako ng 3 buwan ng bills ng maaga. Inalisan ko ng laman ang refrigerator ng anumang maaaring masira. Bawat gawain ay mekanikal, otomatiko, ngunit simboliko rin. Isinara ko ang mga pinto. Nagpaalam ako sa bersyon ng aking sarili na nanirahan sa mga espasyong ito sa loob ng mga dekada. Tanghali, habang tinutupi ko ang huling malinis na tuwalya, narinig ko ang isang kotse na huminto sa labas. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sumilip ako sa bintana at nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito si Miguel. Si Olea pala, ang aking nakababatang kapatid. Hindi kami gaanong nag-uusap. May sarili siyang abalang buhay sa ibang lungsod na may sarili niyang mga problema, sarili niyang mga drama. Ngunit nandoon siya, bumaba sa kanyang kotse na may 2 bag ng take-out na pagkain. Binuksan ko ang pinto bago pa man siya makakatok. Tiningnan namin ang isa't isa ng tahimik sandali. Pulang-pula ang kanyang mga mata na parang umiyak siya sa biyahe. Tinawagan ako ni Miguel, sabi niya sa wakas. Sinabi niya sa akin ang kanyang bersyon ng lahat. Pagkatapos ay tinawagan ko si Maria at sinabi niya sa akin ang totoo. Dumating ako agad. Pinapasok ko siya. Inilagay namin ang pagkain sa mesa ng kusina. Tacos, kanin, beans, lahat ng kinakain namin noong bata pa kami at nililibre kami ni Mama tuwing linggo. Umupo kami sa harap ng isa't isa. At sandali wala ni isa sa amin ang nagsalita. Kumain lang kami. At sa ibinahaging katahimikan na iyon, mas maraming pag-unawa kaysa sa libu-libong pag-uusap. Aalis ka na ba talaga bukas? Tanong ni Olea, pinupunasan ang kanyang bibig gamit ang napkin. Ang flight ay 6:06 ng umaga. At alam ni Miguel. Alam niya na aalis ako. Hindi niya alam kung saan o kung gaano katagal, at hindi niya malalaman hanggat hindi ako handa. Dahan-dahang tumango si Olea, nagpoproseso. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Dapat ay ginawa mo ito noon pa. Pinanood kitang unti-unting nawawala. Pinanood kitang maging anino. Gusto kong sabihin ang 1,000 beses, ngunit naisip kong hindi ko lugar. Akala ko alam mo ang ginagawa mo. Ngunit ngayon naiintindihan ko na hindi. Walang nagturo sa iyo kung paano magsabi ng hindi. Hindi alam ni Mama kung paano. Hindi alam ni Lola kung paano. Lahat tayo ay natuto na ang pag-ibig ay sinusukat sa kung gaano mo inuubos ang sarili mo para sa iba. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na may katotohanan na napakalalim, naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Tama siya. Ako ay nagmula sa mga henerasyon ng mga babae na nagsakripisyo sa kanilang sarili hanggang sa kawalan. Mga babae na naniniwala na ang kanilang halaga ay nasa kung gaano sila kapakinabang. Mga babae na namatay na nabuhay para sa lahat maliban sa kanilang sarili. At inuulit ko ang pattern. Hanggang ngayon. Ayokong matuto ang mga apo ko nito, sabi ni Olea, basag ang kanyang boses. Ayoko silang mag-isip na ang pagmamahal ay nangangahulugang pagbura ng sarili. Kaya kahit masakit makita kang umalis, ipinagmamalaki kita. Sinasira mo ang sumpa, Irene. Tinuturuan mo sila ng isang bagay na walang nagturo sa atin. Nagyakapan kami. Isang mahaba at mahigpit na yakap na nagsabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Nang maghiwalay kami, kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bag, isang sobre. Buksan mo ito kapag nasa eroplano ka, sabi niya. Ito ay isang bagay lang na isinulat ko kagabi para hindi ka makaramdam ng pag-iisa sa daan. Nanatili siya hanggang sa lumubog ang araw. Pinag-usapan namin ang lahat at wala. Tungkol sa aming pagkabata, tungkol kay Mama, tungkol sa mga pagkakamali na inuulit namin ng hindi napagtanto,
kung gaano kahirap alisin ang natutunan mo mula sa kuna. At nang sa wakas ay umalis siya, niyakap niya ako muli at bumulong sa aking tainga. Lumipad ka ng mataas, kapatid, at huwag kang lilingon hanggat hindi ka handa. Nang gabing iyon, ang huling gabi ko sa bahay na iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa kakaibang enerhiya na dumarating kapag alam mong ang buhay mo ay malapit ng mahati sa dalawa, ang dati at ang pagkatapos. Nanatili akong gising sa sala na may isang tasa ng chamomile tea, tinitingnan ang mga litrato sa dingding. Napakaraming frozen na sandali. Napakaraming ngiti na nagkakahalaga ng luha na walang nakakita. May litrato ni Miguel noong 5 taong gulang na niyayakap ako nang may purong inosensya na tanging mga bata lang ang mayroon. Nagtaka ako kung saang punto ang batang iyon na nagmamahal sa akin, nang walang kondisyon ay naging isang lalaki na tumatawag lamang kapag may kailangan siya. Nagtaka ako kung kasalanan ko ba ang pagtuturo sa kanya na laging ako ay available. Sa hindi pagtuturo sa kanya na ang mga ina ay may limitasyon din sa pagpapalaki ng isang anak na umaasa sa lahat at hindi alam kung paano magbigay ng anuman. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang sinabi sa akin ng aking therapist. Ang nakita ko sa loob ng 6 na buwan noon nang akala ko ay nababaliw ako. Rene, hindi mo maaaring akuin ang responsibilidad para sa kung paano pipiliin ng ibang matatanda na kumilos. Ginawa mo ang pinakamahusay na magagawa mo sa alam mo. Kailangan nilang gawin ang pinakamahusay na magagawa nila sa alam nila. At kung hindi sapat ang alam nila, responsibilidad nilang matuto, hindi mo responsibilidad na magturo. Nagalit ako nang sinabi niya iyon. Akala ko masyado siyang malupit. Ngunit ngayon, nakaupo sa madilim na sala, naunawaan ko. Si Miguel ay 34. Si Clara ay 31. Hindi sila mga bata. Sila ay mga matatanda na piniling umasa sa akin dahil mas madali kaysa sa paglaki. At pinili kong payagan iyon dahil akala ko iyon ang nagpagawa sa akin na isang mabuting ina. Ngunit ang mga mabuting ina ay nagtuturo din sa kanilang mga anak na lumipad at hindi ko kailanman hinayaan silang mahulog ng matagal upang matuto kung paano gamitin ang kanilang mga pakpak. 3:03 ng umaga, nag-vibrate ang aking telepono. Binuksan ko iyon upang iset ang alarm para 4:30. Ito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Arin, si Clara ito. Alam kong hinarangan mo ako, ngunit kumuha ako ng isa pang telepono. Kailangan mong makipag-usap sa akin, pakiusap. Alam kong nagkamali kami. Alam kong masyado ka naming pinilit. Ngunit hindi ka lang pwedeng umalis ng ganito. Hindi mo kami pwedeng iwan sa sitwasyong ito. Ang mga utang ay nasa pangalan ni Miguel. Kung hindi kami magbabayad, magkakaroon siya ng legal na problema. Talaga bang iyan ang gusto mo para sa iyong anak? Talaga bang hahayaan mo siyang mademanda dahil galit ka sa amin? Pakiusap, Rene, ngayon lang ulit. Nangangako ako pagkatapos nito, hindi na kami hihingi ng anuman sa iyo. Sumpa. Binasa ko ang buong mensahe. Bawat salita ay isang perpektong idinisenyong manipulasyon. Ang pagkakasala, ang nakakubling banta, ang peking pangako. Ngayon lang ulit. Ang parehong lumang parirala, ang parehong kasinungalingan na nakabalot sa pagmamadali, ang parehong bitag na nahulog ako ng 100 beses. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa akin. Sa pagkakataong ito, binasa ko ang mensaheng iyon at hindi ako nakaramdam ng panik. Naramdaman ko ang kalinawan dahil sa wakas ay naunawaan ko ang isang bagay na mahalaga. Ang kanilang mga kahihinatnan ay hindi aking responsibilidad. Nilagdaan ni Miguel ang mga utang na iyon. Nagbitiw si Clara sa kanyang trabaho. Ginawa nila ang mga desisyon ng matatanda at ngayon, kailangan nilang harapin ang mga resulta ng matatanda at hindi ko sila ililigtas mula sa kanilang sariling buhay. Sumulat ako ng isang sagot. Maikli, malinaw, pinal. Clara, naiintindihan kong natatakot ka. Naiintindihan kong mahirap ang sitwasyon, ngunit ikaw ang lumikha ng sitwasyong ito. Hindi ako. Pinasan ko lang ang iyong mga desisyon sa loob ng matagal na panahon. Hindi ko na ito gagawin. May mga solusyon. Pwedeng mag-overtime si Miguel.
Pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho. Pwedeng magbenta kayo ng mga gamit. Pwedeng kumuha kayo ng bank loan. Pwedeng gawin ninyo ang ginagawa ng milyon-milyong tao kapag may utang sila. Ang hindi ninyo magagawa ay ang patuloy na umasa sa akin na lutasin ang ginawa ninyo. Hinihiling ko sa inyo ang pinakamahusay. Ngunit ang sagot ko ay hindi at mananatili itong hindi. Irene. Pindutin ko ang e-send. Hinarangan ko ang numero. Pinatay ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, naramdaman ko ang isang bagay na parang kumpletong kapayapaan. Hindi ito kaligayahan, hindi pa. Hindi ito euphoria. Ito ay simpleng kawalan ng nakakasakal na bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Ito ang katahimikan pagkatapos ng patuloy na ingay. Ito ay espasyo upang huminga. Naligo ako. Hayaan ko lang dumaloy ang mainit na tubig sa akin sa loob ng mahabang minuto. Umiyak ako doon sa ilalim ng tubig kung saan walang makakarinig sa akin. Umiyak ako para sa babaeng ako. Para sa lahat ng nawalang taon. Para sa lahat ng beses na sinabi kong nang gusto kong sumigaw ng hindi. Para sa lahat ng gabing nakatulog ako na masikip ang aking sikmura sa pagkabalisa. Para sa lahat ng bersyon ng aking sarili na kinailangan kong patayin para makaligtas. Umiyak ako para sa kanila. Pinalaya ko sila. Hayaan ko silang dumaloy sa kanal kasama ng tubig. Nang lumabas ako, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin na may singaw. Ako ay 66 taong gulang. Mga kulubot sa paligid ng aking mga mata. Ubaning buhok. Hindi na ako nag-abala na kulayan iyon. Pagod na balat. Ngunit ang aking mga mata ay may bagong bagay. Isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Determinasyon, lakas, buhay. Nagbihis ako ng komportableng damit para sa biyahe, itim na pantalon, isang kulay abo na blusa, isang berdeng sweater dahil malamig kung saan ako pupunta, komportableng sapatos, walang gaanong palamuti, walang anuman para mapahanga ang sinuman. Functional na damit lang para sa isang babae na magsisimulang muli. Nag-alarm 4:30 ng umaga, ngunit gising na ako. Ginugol ko ang huling oras na nakaupo sa gilid ng aking kama, nakatingin sa nakasarang maleta sa tabi ng pinto, nararamdaman kung paano ako inilalapit ng bawat minuto sa puntong iyon ng walang pagbabalik. Hindi takot ang naramdaman ko. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay ang kamalayan na sa loob ng ilang oras, ang babaeng ako sa buong buhay ko ay mawawala. At ang babaeng ako ay magiging misteryo pa rin. Gumawa ako ng isang huling kape sa kusina na alam ko na ng buong puso. Bawat mug sa kanyang lugar, bawat kutsarita eksakto kung nasaan ito palagi. May kaayusan sa bahay na iyon, ngunit ito ay isang kaayusan na binuo sa panloob na kaguluhan. Ito ay panlabas na perpekto na nagtatago ng isang panloob na pagbagsak. Dahan-dahan kong ininom ang kape, sinasara ang bawat paghigop na parang isang ritual ng pamamaalam, dahil totoo iyon. 5:15, dumating ang taxi na inorder ko kagabi. Ang driver ay isang matandang lalaki, ang uri na nakakita na ng sapat na buhay para hindi magtanong ng hindi kinakailangang mga tanong. Tinulungan niya ako sa aking maleta. Tiningnan ko ang aking bahay sa huling pagkakataon. Nakapatay ang mga ilaw. Nakasara ang mga kortina. Ang lahat ay tahimik. Na parang alam mismo ng bahay na may isang bagay na nagtatapos. Na parang kailangan din nitong magpahinga mula sa lahat ng nasaksihan nito sa loob ng mga dingding na iyon. Sa airport, tanong ng driver. Sa airport, kumpirma ko. At nang umalis ang kotse, hindi ako lumingon. Hindi dahil madali iyon, kundi dahil alam ko na kung lilingon ako, kung makikita ko ang bahay na iyon na kumukupas sa rear view mirror, baka mag-alinlangan ako. At hindi ko kayang mag-alinlangan. Hindi ngayon. Hindi ngayon na napakalapit na ako sa pagliligtas sa aking sarili. Ang biyahe papuntang airport ay tahimik. Natutulog pa ang lungsod. Walang tao sa mga kalsada. Nagbabago ang mga ilaw trapiko para sa wala. Ang lahat ay may kalidad ng panaginip na mayroon ang mga oras bago sumikat ang araw, na parang nakapaus ang mundo. At sa isang paraan, nakapaus ang aking mundo.
Nasa liinal na espasyo ako sa pagitan ng kung sino ako at kung sino ako magiging, sa pagitan ng pamilyar na sakit at hindi kilalang kalayaan. Dumating kami sa airport -5:40. Check ko ang aking bag. Umiti sa akin ang counter agent na may profesional, ngunit mabait na ngiti ng mga nagtatrabaho sa madaling araw. Para sa negosyo o kasiyahan, tanong niya habang inililimbag ang aking boarding pass. Pinag-isipan ko. Hindi sa alinman. Ito ay isang biyahe ng survival, isang rescue mission, isang paglalakbay ng muling pagsilang. Kasiyahan, sa wakas ay nagsinungaling ako. Dahil kung magiging maayos ang lahat, sa kalaunan ay magiging totoo iyon. Dumaan ako sa security. Tinanggal ko ang aking sapatos, ang aking sweater, kinuha ang aking laptop. Ang buong walang saysay na teatro ng security ng airport. Ngunit nang sa wakas ay nakapasa ako at isinuot muli ang lahat, naramdaman kong may nagbago. Dahil sa kabilang panig ng checkpoint na iyon, hindi na ako ang dating Erin. Ako ay isang babaeng nasa transisyon, isang babaeng walang permanenteng tirahan, isang malayang babae. Umupo ako sa waiting area sa harap ng boarding gate. May 40 minuto pa bago ang flight. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ito sa huling pagkakataon bago ako umalis. Mayroon akong 27 bagong mensahe, lahat mula kagabi. Miguel, Clara mula sa iba't ibang numero. Elena, mayroon pang isa mula sa nanay ni Clara, isang babae na hindi kailanman nagsabi ng higit sa magalang na pagbati sa akin sa mga pagtitipon ng pamilya. Irene, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit malaki ang paghihirap ng aking anak. Sana ay muling mong pag-isipan at tandaan na ang pamilya ang pinakamahalaga. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Ang pariralang iyon na ginagamit nila bilang sandata. Ang pariralang iyon na nangangahulugang hindi ka mahalaga, kami lang ang mahalaga. Ang pariralang iyon na nagpipilit sa iyo na mawala upang umiral ang iba. Binura ko ang mga mensahe nang hindi binabasa ng buo. Lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay sa iba't ibang salita. Lahat sila ay gusto ang parehong bagay. Para bumalik ako sa aking kulungan, upang maging kapaki-pakinabang muli, upang huminto sa pagiging tao at bumalik sa pagiging isang mapagkukunan. Pagkatapos ay naaalala ko ang sobre na ibinigay sa akin ni Ulea. Kinuha ko ito mula sa aking bag at maingat na binuksan. Sa loob ay isang sulat kamay na liham sa kanyang irregular, ngunit magandang sulat. Nagsimula akong basahin, Irene, kapatid ko. Habang sinusulat ko ito, lampas na hating gabi at hindi ako makatulog sa pag-iisip sa iyo. Sa lahat ng dinala mong mag-isa, sa lahat ng isinakripisyo mo. Naniniwala na ito ay pag-ibig. Gusto kong malaman mo ang isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo. Hinahangaan kita. Palagi. Ngunit kinakaawaan din kita dahil pinanood kitang kumupas. Pinanood kong bumaba ang dalas ng iyong tawa. Pinanood kong mawala ang kislap ng iyong mga mata na mayroon ka noong bata pa tayo at nangangarap ng lahat ng magiging tayo. Naging ikaw ang kailangan ng lahat at huminto ka sa pagiging kung ano ang gusto mo. At hindi ko alam kung paano ka tutulungan dahil nakikipaglaban ako sa sarili kong mga labanan. Ngunit ngayon naaalis ka. Ngayon na sa wakas ay pinipili mo ang iyong sarili, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Na kahit na milya-milya ang layo mo, ang puso ko ay kasama mo. Lumipad ka, Irene. Lumipad ka hanggat kailangan mo. At kung mag-aalinlangan ka, kung ang pagkakasala ay bumubulong sa iyo na bumalik. Tandaan mo ito, ang pinakamahusay na ina ay hindi ang nagsasakripisyo hanggang sa kamatayan. Ito ang nagtuturo sa kanyang mga anak na lahat tayo ay nararapat na mamuhay ng may walang hanggang pag-ibig. Ang iyong kapatid, Ulea. Tumulo ang luha sa papel bago ko pa mapigilan. Hindi sila luha ng kalungkutan. Sila ay luha ng ginhawa, ng pasasalamat, ng pakiramdam na nakita sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Maingat kong tinupi ang liham at inilagay sa aking wallet sa tabi ng aking pasaporte. Ang dalawang bagay na iyon ang magiging aking anting-anting, ang aking paalala kung sino ako at kung saan ako pupunta. Inanunsyo ng loudspeaker ang pre-boarding para sa aking flight. Tumayo ako, nanginginig ang aking mga binti, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa adrenaline na dumarating kapag malapit ka ng tumalon sa kawalan at hindi mo alam kung may safety net. Ngunit tumalon ka pa rin dahil ang manatili ay isang mabagal na kamatayan. Pumila ako. Mga pasahero na may carry-on na bag, mga executive na nakasuot ng perpektong suit. Mga pamilya na may mga bata na kalahating tulog. Lahat sila ay may sariling mga kwento. Lahat sila ay may sariling mga dahilan para naroon alas negatibo 6 ng umaga. At isa ako sa kanila. Isa pang babae na sumasakay ng eroplano. Walang nakakaalam na para sa akin ang flight na ito ay isang gawa ng personal na revolusyon. Walang nakakaalam na bawat hakbang patungo sa eroplanong iyon ay isang hakbang palayo sa isang buhay na halos pumatay sa akin. Ibinigay ko ang aking boarding pass, ngumiti sa akin ang flight attendant. Maligayang pagdating sa eroplano, ma'am. Lumakad ako sa pasilyo na naghahanap ng aking upuan. Ito ay isang window seat. Laging ako humihingi ng window. Gusto kong panoorin ang mundo na lumiliit habang lumilipad ang eroplano. Gusto ko ang perspektibang ibinibigay ng altitude. Kung paano ang malalaking problema ay nagiging hindi mahalagang tuldok kapag tiningnan mo sila mula sa itaas. Umupo ako at ikinabit ang aking seatbelt. Dahan-dahang napuno ang eroplano. Isang dalagang babae, marahil 30, ang umupo sa tabi ko na may headphones at laptop. Hindi niya ako tiningnan. Hindi kami nagsalita. At nagpapasalamat ako sa anonymity na iyon. Nagpapasalamat na hindi ako nakikita sa tamang dahilan sa pagkakataong ito. Nang isinara nila ang mga pinto ng cabin, naramdaman kong may bumitiw sa aking dibdib, na parang isang kadena na masikip sa loob ng maraming taon at sa wakas ay naputol. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nagsisimula ng sumikat ang araw, pinipinturahan ang langit ng pink at orange. Isang bagong bukang liwayway, literal at metaporikal. Nagsimulang gumalaw ang eroplano. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay mas mabilis. Lumabo ang mga ilaw ng airport. At pagkatapos ay ang mahiwagang sandali na iyon, ang ilong ng eroplano ay umangat. Ang mga gulong ay umalis sa lupa at kami ay lumilipad. Ako ay lumilipad, lumalayo, umaakyat, lumalaya. Tumingin ako sa ibaba at nakita ang lungsod na lumiliit. Somewhere sa labirint ng mga kalye at gusali ay sina Miguel at Clara, marahil ay natutulog pa, marahil ay hindi pa alam na wala na ako, na nasa air na ako, na hindi na ako maaabot. Naramdaman ko ang kakaibang bagay sa sandaling iyon. Hindi ito kasiyahan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay simpleng kapayapaan. Ang kapayapaan ng pag-alam na sa wakas ay pinili ko ang aking buhay kaysa sa kanilang ginhawa. Umakyat ang eroplano sa isang layer ng mga ulap at naging puti ang lahat sandali. Purong puti, malinis, na parang isang blanko na slate, na parang isang bagong pahina. At nang lumabas kami sa kabilang panig, sumisikat ang araw ng may tindi na nakakasakit sa mga mata, ngunit nagpagaling din ng isang bagay na malalim sa loob. Dahil ang araw na iyon ay hindi humihingi sa akin ng anuman. Hindi ito humihingi ng anuman mula sa akin. Naroon lang iyon, sumisikat, umiiral, hindi nangangailangan ng anumang pagbibigay katwiran. Kinuha ko ang aking telepono at inilagay sa airplane mode. Ang ekspresyong iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Airplane mode, isang mode ng pagiging disconnected, isang mode ng pagiging unreachable, isang mode ng simpleng pag-iral nang hindi kailangang sumagot sa sinuman. Iniwan ko iyon ng ganoon. At pagkatapos, sa isang simbolikong gawa na ikinagulat ko, binuksan ko ang aking settings at binago ang aking emergency contact. Inalis ko ang numero ni Miguel. Inilagay ko ang kay Ulea. Ang maliit na digital na pagbabago na iyon ay kumakatawan sa isang bagay na napakalaki. Hindi na ako nagtitiwala sa aking anak na iligtas ako kung may nangyari. Hindi na siya ang aking safety net dahil hindi naman siya kailanman naging. Laging ako ang kanya. Ang flight ay tumagal ng 6 na oras. 6 na oras ng pagiging nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo. Sa pagitan ng babaeng iniwan ko sa lupa at ng babaeng lalapag sa kabilang panig, hindi ako natulog. Hindi ko kaya. Nanatili akong dilat ang aking mga mata,
nakatingin sa labas ng bintana sa walang katapusang karagatan ng puting ulap na parang bulak na nakaunat hanggang sa abot tanaw. Nagtaka ako kung gaano karaming tao ang tumakas ng ganito. Ilang ina, ilang asawa, ilang anak ang sumakay ng eroplano upang takasan ang mga buhay na masyadong maliit para sa kanila. Ilang ang nakaramdam ng kakaibang halo-halo ng pagkakasala at kalayaan na kumakain sa aking dibdib. Dumaan ang flight attendant na nag-aalok ng inumin. Humingi ako ng tubig. Wala nang iba. Masikip ang aking sikmura, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil ang buong katawan ko ay nasa survival mode pa rin, na parang hindi makapaniwala na nagawa ko talaga, na umalis talaga ako, na talagang pinili ko. Sa kalagitnaan ng flight, ang babaeng katabi ko ay tinanggal ang kanyang headphones at tumingin sa akin. Unang beses bang lumilipad sa destinasyong ito? Tanong niya ng may kaswal na kabaitan. Sagot ko. Unang beses. Ngumiti siya. Magugustuhan mo iyan. Ito ay isang perpektong lugar upang magsimulang muli. Tiningnan niya ako ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Na parang nakikita niya ako ng direkta, na parang alam niyang hindi ako nagbabakasyon. Halata ba iyan? Tanong ko ng may malungkot na ngiti. Mahina siyang tumawa. Sabihin na lang natin na nakilala ko ang tingin na iyan. Tumakas din ako minsan, 5 taon na ang nakakaraan. Pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Wala na siyang sinabi pa. Isinuot niya muli ang kanyang headphones, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa akin sa natitirang bahagi ng flight. Pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Umaasa ako na magiging totoo rin iyon para sa akin. Dumating kami 1:00 ng hapon, lokal na oras. Nang lumapag ang mga gulong sa lupa, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Totoo ito. Narito ako sa ibang bansa, mag-isa, libu-libong milya ang layo mula sa lahat ng alam ko. Ang ideya ay nakakatakot at nakakapagpasigla sa akin ng pantay. Bumaba ako ng eroplano, sumusunod sa agos ng mga pasahero patungo sa immigration. Lahat ay nasa Ingles, ang mga karatula, ang mga anunsyo, ang mga boses sa loudspeaker. Para itong nasa ibang planeta. At sa isang paraan, ako ay nasa ibang planeta. Dumaan ako sa immigration. Tinanong ng opisyal ang layunin ng aking pagbisita. Trabaho, sagot ko, ipinapakita ang aking kontrata. Nilagdaan niya ang aking pasaporte nang walang karagdagang tanong. Kinuha ko ang aking maleta. Naglakad ako sa mga otomatikong pinto papasok sa arrivals hall. At doon, sa gitna ng dagat ng mga tao na may mga karatula at yakap at pagbati, naramdaman kong lubos na mag-isa. Ngunit ito ay ibang uri ng kalungkutan. Hindi ito ang kalungkutan ng pagiging napapalibutan ng mga taong gumagamit sa iyo. Ito ang kalungkutan ng pagiging mag-isa sa aking sarili. At natuklasan ko na hindi iyon nakakatakot sa akin tulad ng akala ko. May isang babae na may karatula na nagsasabing Irene Castillo. Siya ay mula sa kumpanya, ang coordinator para sa International Nurses Program. Ang pangalan niya ay Margaret. Siya ay halos 50 na may tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Maligayang pagdating, sabi niya, may makapal na accent. Mahabang biyahe, di ba? Ihatid ka na namin sa iyong apartment para makapagpahinga ka. Nagpasalamat ako sa kanya, may bukol sa aking lalamunan, kabaitan na walang inaasahan. Tulong na walang kapalit. Ito ay isang bagay na nakalimutan ko na mayroon. Ang apartment ay maliit ngunit malinis. Isang 3-story building sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Isang studio na may integrated kitchen, isang kumpletong banyo, isang solong kama, at isang malaking bintana na nakatanaw sa isang parke. Ipinaliwanag ni Margaret ang lahat. Kung paano gumagana ang heater, kung nasaan ang laundry room ng building, kung anong mga araw nila kinukuha ang basura, mga mundane na detalye na naramdaman na monumental dahil sa akin. Ang espasyong ito ay akin. Wala nang iba ang may susi. Wala nang iba ang papasok ng walang pahintulot. Walang hahanap sa akin dito para humingi ng pera. Nang umalis si Margaret, isinara ko ang pinto at tumayo lang sa gitna ng walang laman na espasyo. Ang katahimikan ay ganap.
Walang easy na nakabukas, walang telepono na nagriring, walang boses na humihingi ng atensyon, katahimikan lang. At sa katahimikan na iyon, sa wakas ay pinayagan ko ang aking sarili na maramdaman ang lahat ng pinipigilan ko sa loob ng maraming araw. Umupo ako sa sahig, nakasandal ang aking likod sa dingding at umiyak ako. Umiyak ako ng malakas. Umiyak ako ng pangit. Umiyak ako sa lahat ng mga taon ng naipong pagod. Lahat ng gabing walang tulog. Lahat ng sandali kung saan gusto kong sumigaw ngunit ngumiti na lang. Umiyak ako sa lahat ng iyon ng walang kontrol, ng walang hiya dahil walang sinuman doon upang husgahan ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ako ganoon. Nang sa wakas ay naubos ang mga luha, naramdaman kong kakaibang magaan na parang nagsuka ako ng isang bagay na nakakalason na dinala ko sa loob ng mga dekada. Tumayo ako, hinugasan ang aking mukha sa banyo, at nagsimulang mag-unpack. Mga damit sa maliit na aparador, toiletries sa medicine cabinet, mga dokumento sa drawer ng nightstand. Bawat bagay ay nakakahanap ng kanyang lugar sa bagong buhay na ito. Alas negatibo 4 ng hapon nang sa wakas ay binuksan ko ang aking telepono. Iniwan ko itong patay mula nang sumakay ako ng eroplano. Nang umilaw ang screen, nagsimulang dumaloy ang mga notification na parang avalanche. 53 mensahe, 22 missed calls, 3 voicemail, lahat mula sa huling 6 na oras, lahat mula kay Miguel at Clara. Lahat ay desperasyon. Nagbasa ako ng ilan. Ma, nasaan ka? Hindi ka sumasagot. Ma, nag-aalala ako. Tawagan mo ako. Irene. Sabi ni Miguel wala ka sa bahay mo. Saan ka pumunta? Ma, nagpunta ako sa bahay mo. Sinabi sa akin ni Maria na umalis ka, ngunit ayaw niyang sabihin sa akin kung saan. Ano ang nangyayari, Ma? Ito ay katawa-tawa. Sagutin mo ang telepono. Irene, hindi na ito nakakatawa. Kailangan nating mag-usap ngayon. At sa wakas, ang pinakabagong mensahe mula 20 minuto na ang nakakaraan. CJ. Nakuha ko ang mensahe. Kung gusto mong maglaho at umarte na parang wala kami, sige. Ngunit para lang malaman mo, kapag gusto mong bumalik, baka wala ka nang babalikan. Ito ang iyong desisyon. Pinili mo ito. Binasa ko ang huling mensahe ng 3 beses. At sa halip na makaramdam ng panik o pagkakasala, naramdaman ko ang isang bagay na hindi inaasahan. Ginhawa. Dahil ang banta na iyon na baka wala nang babalikan ay eksakto ang kailangan kong marinig. Ito ang kumpirmasyon na hindi ako nagkamali. Ito ang huling patunay na para sa kanila ako ay mahalaga lamang bilang isang mapagkukunan. At kapag tumanggi ang mapagkukunan ay disposable. Sumulat ako ng isang sagot. Ang huli kong isusulat sa loob ng mahabang panahon. Miguel. Okay lang ako. Ligtas ako. Eksakto ako kung saan ko kailangan. Hindi ko sasabihin sa iyo kung saan dahil kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng oras. Kailangan kong mabuhay nang hindi nararamdaman na may utang ako sa sinuman ng paliwanag sa bawat hininga ko. Hindi mo kasalanan na dumating sa puntong ito ang mga bagay. Ito ay resulta ng mga taon ng kawalan ng balanse na pinayagan nating dalawa. Ako sa hindi pagtatakda ng mga hangganan. Ikaw sa hindi pagrespeto sa ilang sinabi ko. Ngunit tapos na iyan. Mahal kita. Palagi kitang mamahalin. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi na maaaring maging kapalit ng aking buhay. Mag-uusap tayo kapag handa na ako. Hindi bago. Mag-ingat ka. Ang nanay mo. Pindutin ko ang e-send. At pagkatapos ay ginawa ko ang isang bagay na radikal. Burahin ko ang messaging API. Burahin ko ang aking email. Iniwan ko lang ang call function. Ngunit inilagay ko ang telepono sa permanenteng silent. Nag-connect ako sa Wi-Fi ng apartment at nagbukas ng isang bagong email account, isang alam lang ni Olia at Maria, isang kung saan ako ay maaaring umiral ng hindi natagpuan. Naglakad ako sa paligid ng kapitbahayan. Kailangan ko ng sariwang hangin. Kailangan kong makita ang lugar na ito na magiging pansamantalang tahanan ko.
Malinis at maayos ang mga kalye, puno ng puno sa lahat ng dako, mga tao na naglalakad ng aso, mga bata na nagbibisikleta. Ang lahat ay may mabagal na bilis ng mga maliliit na lungsod kung saan hindi nabubuhay ng nagmamadali ang mga tao. Nagpunta ako sa isang grocery store. Bumili ako ng mga pangunahing kailangan. Kape, tinapay, itlog, gatas, prutas, simpleng bagay para tumagal sa loob ng isang linggo. Nagbayad ako gamit ang sarili kong card. Perang kinita ko na hindi ko utang sa sinuman na hindi ko kailangang bigyan ng katwiran. Sa daan pabalik sa apartment, nakasalubong ko ang isang matandang babae na nagdidilig ng mga halaman sa hardin sa harap. Kumaway siya sa akin. Bagong kapitbahay, sigaw niya ng may makapal na accent. Maligayang pagdating sa building. Ako si Francisca. Nakatira ako sa ikalawang palapag. Kung may kailangan ka, kumatok ka lang. Nagpasalamat ako sa kanya. Ipinakilala ko ang aking sarili. Nagpalitan kami ng ngiti at nagpatuloy ako sa paglalakad, ngunit ang maliit na kilos na iyon, ang pagbati na walang inaasahan, ay nagpaalala sa akin na may isang mundo na umiiral kung saan ang mga tao ay maaaring maging mabait nang walang gustong kapalit. Nang gabing iyon, gumawa ako ng simpleng hapunan. Scrambled eggs at toast. Kumain ako na nakaupo sa maliit na sofa, nakatingin sa bintana. Sa labas, ang parke ay nailawan ng dilaw na ilaw. Ang ilang tao ay naglalakad. Ang iba ay nagjo-jogging. Ang iba naman ay nakaupo lang sa mga bangko na nakatingin sa kawalan. At isa ako sa kanila. Isang babae sa isang apartment. Isang babae na kumakain ng scrambled eggs. Isang babae na, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi kailangang bantayan ang kanyang telepono. Ang una kong araw ng trabaho ay Martes. Nagising ako 5:05 ng umaga na maihalo-halong nerbiyos at kagalakan na hindi ko naramdaman mula noong bata pa ako. At posible ang lahat. Naghanda ako ng maingat, malinis na uniforme, nakatali ang buhok, komportableng sapatos. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at nakita ang ibang babae kaysa sa iniwan ko, ang parehong pagod na mata, ang parehong mga kulubot. Ngunit may isang bagay na iba sa aking tingin. May kalinawan. May layunin. May buhay. Ang ospital ay 20 minutong biyahe ng bus. Sumakay ako sumusunod sa mga direksyon na ibinigay sa akin ni Margaret. Lahat ay bago. Ang mga kalye, ang mga gusali, ang wikang naririnig ko sa paligid ko. Ngunit sa halip na matakot ako, ang bagong ito ay nagbigay sa akin ng enerhiya. Para itong pagiging turista sa sarili kong buhay, parang muling pagtuklas kung ano ang pakiramdam na maging present sa sandali ng walang patuloy na pasanin ng nakaraan. Ang ospital ay moderno at malaki. Sinalubong ako ng head nurse, isang lalaking nagngangalang Michael, na nagsasalita ng basic Spanish, at tinrato ako ng may propesyonal, ngunit tunay na kabaitan. Ipinakilala niya ako sa team. May mga nurse ng lahat ng edad at nasyonalidad. Isa sa kanila, si Aurora, ay Colombian at nagtatrabaho doon sa loob ng 5 taon. Magugustuhan mo rito, sabi niya habang ipinapakita sa akin ang lugar kung saan kami magtatrabaho. Dito, binabayaran kanila ng kung ano ang halaga mo. Nirerespeto kanila. At kapag natapos ang shift mo, tapos na. Walang tumatawag sa iyo pagkatapos. Walang umaasa na mamuhay ka para sa trabaho. Iba ito. Iba. Ang salitang iyon ang naging aking mantra. Lahat ay iba. At sa unang pagkakataon, ang iiba ay nangangahulugang mas mahusay. Ang aking shift ay mula 7:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, 6 na araw sa isang linggo na mailinggo na pahinga. Ang trabaho ay katulad ng ginagawa ko sa Pilipinas. General care, pagbibigay ng gamot, pagmumonitor ng mga pasyente, ngunit ang atmosphere ay ganap na naiiba. May istruktura. May malinaw na patakaran. May paggalang sa mga kasamahan. Walang sumisigaw. Walang naninisi sa iyo para sa mga pagkakamali na hindi sa iyo. Walang umaasa na gawin mo ang 3 trabaho para sa sweldo ng isa. Ang unang linggo ay lumipas ng mabilis sa pag-aaral at pag-adapt.
Natuto ako ng mga protokol ng ospital, ang mga pangalan ng aking mga kasamahan, ang mga ruta ng bus, kung saan bibili ng pagkain, kung saan ang pinakamalapit na laundromat. Mga logistical na detalye na nagpapaging abala sa akin at pumipigil sa akin na mag-isip ng masyado tungkol sa iniwan ko. Dahil kapag nag-iisip ako, kapag pinayagan ko ang aking sarili na alalahanin, sinubukan ng pagkakasala na lumusot na parang usok sa mga bitak ng aking bagong kapayapaan. Hindi ako sumulat muli kay Miguel. Hindi na siya nagpumilit pagkatapos ng huling nakakatakot na mensahe. Ang katahimikan sa pagitan namin ay ganap. At ang katahimikan na iyon na tuklasan ko ay hindi walang laman. Ito ay espasyo. Espasyo para sa bawat isa sa amin na magproseso. Espasyo para harapin niya ang kanyang mga kahihinatnan. Espasyo para matuto akong umiral nang hindi dinadala ang kanyang bigat. Ngunit mahirap ang mga gabi. Nang makauwi ako sa apartment at isinara ang pinto, nang humina ang ingay ng araw at ako na lang, doon naganap ang tunay na labanan. Umupo ako sa sofa na may isang tasa ng tsaa at tinitigan ang telepono. Tinitingnan ko iyon ng sapilitan, naghihintay ng hindi ko alam kung anong mensahe ng paghingi ng tawad, isang tawag kung saan sa wakas ay naunawaan nila ang ilang senyales na namimiss nila ako bilang isang tao at hindi lang bilang isang solusyon. Ngunit walang anuman. At ang kawalang halaga na iyon ay sumakit sa kakaibang paraan. Masakit iyon dahil kinumpirma nito ang palagi kong pinaghihinalaan, ngunit ayaw kong tanggapin. Kapag huminto ako sa pagiging kapakipakinabang, huminto ako sa pagiging kinakailangan. Biyernes ng aking unang linggo, inanyayahan ako ni Aurora para magkape pagkatapos ng aming shift. Nagpunta kami sa isang maliit na cave malapit sa ospital. Umorder siya ng cappuccino. Umorder ako ng Americano. Umupo kami sa tabi ng bintana at sandali kaming uminom sa komportableng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita siya. Tumatakbo ka ba mula sa isang bagay o patungo sa isang bagay? Tanong niya nang walang pasintabi. Ang tanong ay tumama sa akin ng tapat. Pareho, inamin ko. Tumakbo ako mula sa isang pamilya na dahan-dahang pumapatay sa akin, at patungo ako sa, hindi ko alam. Patungo sa posibilidad na matagpuan ang aking sarili. Tumango si Aurora na parang naunawaan niya ng perpekto. Tumakbo ako mula sa isang kasal, pag-amin niya. 20 taon akong kasal sa isang lalaki na nagpaniwala sa akin na wala ako kung wala siya. Isang araw, nagising ako at napagtanto kong matagal ko nang naging anino niya. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng liwanag. Kaya dumating ako rito. Walang plano, walang pera. Puro tapang lang. Ito ang pinaka-nakakatakot at pinakapagpapalaya na ginawa ko. Tinitigan niya ang kanyang tasa. Ang unang ilang buwan ay kakilakilabot. Umiyak ako gabi-gabi. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa pag-iwan sa kanya. Nakaramdam ako ng pagiging makasarili sa pagpili sa aking sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumaba ang dalas ng pag-iyak. At isang araw, napagtanto ko na isang buong linggo na ang lumipas nang hindi ako umiyak. At pagkatapos ay isang buwan at pagkatapos ay hindi ko na matandaan kung kailan ang huling beses. Ganoon ang nangyayari. Hindi nawawala ang sakit ng sabay-sabay. Lumiit lang ito ng lumiit hanggang sa isang araw ay napagtanto mo na hindi na nito kontrolado ang iyong buhay. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Nagbigay sila sa akin ng pag-asa na ang nararamdaman ko ay normal, na okay lang na maging sirang-sira pa, na ang paggaling ay hindi kagyat, na ang kalayaan ay may emosyonal na halaga na kailangang bayaran sa mga installment ng luha gabi-gabi at pag-aalinlangan sa umaga. Sabado, ang una kong day off, nagpasya akong galugarin ang syudad. Sumakay ako ng bus papuntang downtown. Naglakad ako sa mga kalye na puno ng tindahan at restaurant. Pumasok ako sa isang bookstore at nanatili doon ng ilang oras. Hinawakan ko ang mga libro. Binasa ko ang mga likod ng libro. Bumili ako ng 3 umakit sa akin. Mga libro tungkol sa mga babaeng muling nagpapakatatag. Mga libro tungkol sa pagsisimulang muli. Mga libro na diretsong nagsalita sa akin. Kumain ako mag-isa sa isang maliit na restaurant. Umorder ako ng pasta na may tomato sauce. Uminom ako ng alak.
Pinayagan ko ang aking sarili na tamasahin ang pagkain ng hindi nagmamadali, nang hindi kailangang magsilbi sa iba, nang hindi kailangang maglinis pagkatapos, kumakain lang, umiiral lang. Sa Central Park, may artisan market. Naglakad ako sa gitna ng mga stall, tumitingin sa mga kwintas, pinta, keramika. Isang babae ang nagbebenta ng mga handmade aromatic candle. Lumapit ako. Ito ay lavender, sabi niya, itinuro ang isang kulay ube na kandila. Ito ay para sa kapayapaan, upang pakalmahin ang isip. Bumili ako ng 3, isa para sa aking apartment, isa para kay Ulea, isa para kay Maria. Maliliit na regalo na mga mensahe rin. Salamat sa pagsuporta sa akin nang magpasya akong suportahan ang aking sarili. Bumalik ako sa apartment habang lumulubog ang araw. Sinindihan ko ang isa sa mga kandila. Napuno ng amoy ng lavender ang maliit na espasyo. Umupo ako sa sofa na may isa sa mga libro na binili ko at nagsimulang magbasa. Ito ay tungkol sa isang 50 taong gulang na babae na, pagkatapos ng diborsyo, nagpasya na maglakbay ng mag-isa sa unang pagkakataon. Bawat pahina ay isang salamin. Bawat talata ay eksaktong naglalarawan ng nararamdaman ko. Ang takot na iyon na maihalong euforya, ang pagkakasala na nakatali sa ginhawa, ang pakiramdam ng pagkahulog at paglipad ng sabay-sabay. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, binuksan ko ng tuluyan ang aking telepono. May mensahe ako mula kay Ulea. Kapatid, sana ay maayos ka. Hindi ka gaanong sumulat. Ngunit naiintindihan kong kailangan mo ng espasyo. Gusto ko lang malaman mo na hinanap ako ni Miguel. Gusto niyang sabihin ko sa kanya kung nasaan ka. Wala akong sinabi sa kanya. Nagalit siya. Nagsalita siya ng masasamang bagay sa akin. Ngunit nanatili akong matatag. Ligtas ang iyong sikreto sa akin. Lumipad ka ng payapa. Mahal kita. Binasa ko ang mensahe, naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata. Ang aking kapatid, ang aking kakampi, ang aking tanging tunay na koneksyon sa mundo na iniwan ko. Sumagot ako sa kanya. Ulea, salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin na pinagtatakpan mo ako. Okay lang ako. Mas mabuti kaysa sa loob ng maraming taon. Maayos ang trabaho. Tahimik ang lugar. Natututo akong maging ako muli. Kakaiba ito. Mahirap. Ngunit kailangan. Mahal kita. Padadalhan kita ng isang bagay sa lalong madaling panahon. May mensahe din ako mula kay Maria. Kaibigan, maayos ang bahay mo. Dinidiligan ko ang mga halaman. Kinukuha ang mga sulat. 2 beses pang dumaan si Miguel. Sa pangalawang pagkakataon dinala niya si Clara. Kumatok sila ng 1-0 minuto. Medyo sumigaw sila. Umalis sila. Hindi ko na sila narinig mula noon. Sana ay matagpuan mo ang hinahanap mo. Namimiss kita, ngunit masaya ako para sa iyo. Sumagot ako sa kanilang dalawa ng may pasasalamat. At pagkatapos, sa isang bugso ng damdamin, binuksan ko ang isang bagong tala sa aking telepono at nagsimulang magsulat. Hindi para sa iba, para lang sa akin. Isang uri ng journal. Araw 1-0 na malayo sa bahay. Ngayon, naramdaman kong halos masaya ako. Halos dahil mayroon pa ring mga sandali kung saan kinakagat ako ng pagkakasala. Kung saan iniisip ko si Miguel at nagtataka kung okay ba siya, kung may natutunan ba siya. Kung galit ba siya sa akin. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko kung bakit ako umalis. Naaalala ko ang mga gabing walang tulog, ang mga bills na hindi ko kayang bayaran, ang patuloy na pakiramdam ng pagkalunod. At pagkatapos ay alam kong ginawa ko ang tamang bagay. May natututunan akong mahalaga. Maaari mong mahalin ang isang tao at kailangan mo pa ring lumayo sa kanila. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging sakripisyo. Ang pag-ibig ay hindi kailangang masakit. Ang pag-ibig ay hindi kailangang umiyak. Minsan, sa mga unang linggo, narinig kong bumulong ang isang bahagi ng aking sarili na ito ay isang pagkakamali, na ako ay makasarili, na ang aking anak ay nangangailangan sa akin. Ngunit ng gabing iyon, habang sinusulat ko ang mga salitang iyon, ang bulong ay humina.
Humina ito ng husto na sa wakas ay narinig ko ang sarili kong boses. At sinabi nito, Irene, karapat-dapat kang mabuhay. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Karapat-dapat ka sa pag-ibig na hindi nakakasira. At iyon ang pag-ibig na nagsimula akong hanapin para sa aking sarili. Ang mga susunod na linggo ay hindi madali. May mga gabi kung kailan ako nagising na kumakabog ang aking puso, iniisip si Miguel. May mga umaga kung kailan ang pagkakasala ay napakabigat na halos tumawag ako para humingi ng tawad, halos. Ngunit hindi ko ginawa dahil natuto ako ng isang bagay na mahalaga. Ang pagkakasala ay hindi laging nangangahulugang nagkamali ka. Minsan nangangahulugan lang ito na gumawa ka ng isang bagay na iba. Ang trabaho ay naging aking angkla. Bawat shift sa ospital ay isang paalala na may halaga ako na lampas sa kung ano ang maibibigay ko sa iba. Ang aking mga pasyente ay nagpasalamat sa akin. Ang aking mga kasamahan ay nirerespeto ako. Binati ako ng aking boss sa aking pagganap. At bawat salita ng pagkilala ay parang gamot para sa isang sugat na hindi ko alam na mayroon ako. Ang sugat ng hindi kailanman sapat, ng hindi kailanman nakikita. Naging parang kaibigan si Aurora. Nagtanghalian kami ng magkasama. Nagkape kami pagkatapos ng aming mga shift. Sinabi niya sa akin ang mga kwento ng kanyang muling pagtatatag. Sinabi ko sa kanya ang mga fragment ng aking pagtakas. Hindi lahat. Mayroon pa ring mga bahagi na masyadong sariwa upang ibahagi, ngunit sapat na para makaramdam ng hindi gaanong pag-iisa. Upang alalahanin na hindi ako ang tanging babae na kailangang iligtas ang sarili mula sa sarili niyang pamilya. Sa ika-6 na linggo may nagbago. Naglalakad ako pabalik mula sa grocery store nang napagtanto kong buong araw akong hindi nag-iisip tungkol kay Miguel. Buong araw nang hindi sa pilitang tinitingnan ang aking telepono. Buong araw na nabubuhay lang. At ang pagkaunawa na iyon ay nagpatigil sa akin sa gitna ng kalye. Tumayo ako doon, hawak ang mga bag, nararamdaman ang isang bagay na naninirahan sa loob ko. Hindi ito kaligayahan, hindi pa. Ngunit ito ay kapayapaan. At ang kapayapaan, natuklasan ko, ay sapat na sa ngayon. Nagsimula akong gumawa ng mga bagay dahil gusto ko lang. Bumili ako ng mga bulaklak para sa aking apartment. Dilaw na bulaklak na inilagay ko sa mesa, at nagpapangiti sa akin bawat beses na nakikita ko sila. Nag-sign up ako para sa isang yoga class tuwing linggo. Nakakilala ako ng mga tao. Nagpalitan ako ng ngiti at magandang umaga sa mga estranghero na dahan-dahang naging kakilala. Nagtayo ako ng isang maliit na buhay, isang buhay na hindi kahanga-hanga o dramatiko. Akin lang iyon, ganap na akin. Sumulat sa akin si Miguel ng isa pang beses. Nasa ika-8 linggo iyon, isang mahabang mensahe na dumating alas negatibo 2 ng umaga sa kanyang oras, na nangangahulugang malamang nalasing siya o desperado o pareho. Ma, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Hindi ko alam kung may pakialam ka, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo. Iniwan ako ni Clara. Sabi niya kasalanan ko raw ang lahat. Na dapat ay nagtakda ako ng mga hangganan sa kanya. Naginamit kita. Siguro tama siya. Hindi ko alam. Mag-isa ako. Nandito pa rin ang mga utang. Kinailangan kong ibenta ang kotse. Naghahanap ako ng pangalawang trabaho. Mahirap. Talagang mahirap. At ang pinakamasakit ay naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Naiintindihan ko na nabigo kita. Na nakita kita bilang isang exe at hindi bilang isang tao. Naiintindihan ko na sinaktan kita. Hindi ko inaasahan na babalik ka. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na sa wakas ay naiintindihan ko. Huli na marahil, ngunit naiintindihan ko. Binasa ko ang mensaheng iyon ng 5 beses. Umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot. Umiyak ako dahil sa wakas ay may pagkilala. Sa wakas ay pag-unawa. Sa wakas, nakita ako ng aking anak. Hindi ako sumagot agad. Hayaan ko lang manirahan ang kanyang mga salita. Hayaan ko lang iproseso ng aking puso. At pagkalipas ng 2 araw, sumulat ako pabalik. Miguel, salamat sa mensaheng iyon.
Nangangahulugan iyon ng higit pa sa alam mo. Mahal kita. Mahal kita palagi. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay halos pumatay sa akin. Hindi dahil masama iyon, kundi dahil hindi ito pantay. Kinailangan kong umalis upang matuto mahalin ang aking sarili. At kinailangan mong umalis para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi ko alam kung babalik ako. Ngunit alam kong ang distansyang ito ay nagliligtas sa ating dalawa. Magpakatatag ka. Matuto. Lumago. Ang nanay mo. Wala nang ibang mensahe pagkatapos nyon. At okay lang iyon dahil ang ilang pag-uusap ay hindi nangangailangan ng agarang pagpapatuloy. Ang ilan ay kailangan lang umiral bilang mga breaking points, bilang mga markers ng bago at pagkatapos. Ngayon, nakaupo sa aking maliit na apartment na may isang tasa ng kape at bukas ang bintana, hinahayaan ang malamig na hangin ng Disyembre ng umagang ito, masasabi ko ang isang bagay na hindi ko inakala na sasabihin ko. Okay lang ako. Hindi perpekto, hindi ganap na gumaling, ngunit okay. May trabaho ako na nagbibigay sa akin ng layunin. May espasyo ako na akin lang. May mga araw na hindi ko iniisip ang nakaraan. At mayroon akong isang bagay na wala ako sa loob ng mga dekada. Pag-asa. Pag-asa na ang buhay ay maaari pa ring magulat sa akin. Na mayroon pa ring oras upang maging kung sino ako talaga. Ang mensahe na natanggap ko 3 buwan na ang nakakaraan ay nagtapos sa lahat. Magbibitiw ako sa trabaho sa susunod na linggo. Babayaran mo ang mga utang namin habang inaayos ko ang sarili ko, ay ang huling patak na nagpabagsak sa isang dam na nagbibitak-bitak sa loob ng maraming taon. Ang aking 3 salitang sagot, problema mo iyan, ay ang simula ng aking paglaya. At ang kontrata na nilagdaan ko upang magtrabaho sa ibang bansa ay ang aking tiket sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Hindi ko alam kung magtatayo muli kami ni Miguel ng isang bagay balang araw. Hindi ko alam kung babalik ako sa aking bansa o mananatili rito. Wala akong katiyakan, ngunit mayroon akong mas mahusay. Mayroon akong pagpipilian. Mayroon akong boses. Mayroon akong kakayahang magsabi ng hindi. At natuklasan ko na ang simpleng kakayahang iyon na magtakda ng hangganan ang hindi nagtatapos ang mundo ay ang pinakamakapangyarihang superpower na umiiral. Sa mga kababaihan na nagbabasa nito, sa mga nagdadala ng buong pamilya sa kanilang mga balikat habang nalulunod sa katahimikan, sa mga naniniwala na ang pagmamahal ay nangangahulugang paglaho, sinasabi ko ito, hindi ito makasarili ang iligtas ang iyong sarili. Hindi ito malupit ang magtakda ng mga hangganan. Hindi ito pagtataksil ang pumili sa iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kumukonsumo sa iyo hanggat wala nang matira. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapahintulot sa iyo na umiral. At kung ang isang tao sa iyong buhay ay pinahahalagahan ka lamang kapag ikaw ay kapakipakinabang, hindi ka nila mahal. Ginagamit ka lang nila. At okay lang na lumayo ka sa ganoon. Okay lang na lumipad. Okay lang na magsimulang muli. Ang mensaheng iyon ay nagtapos sa mga taon ng huwad na kapayapaan. Ngunit nagsimula rin ito ng mga taon ng tunay na kapayapaan. At natuklasan ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman maingay. Hindi ito dumarating ng may palakpakan o panlabas na balidasyon. Ito ay dumarating sa tahimik na mga umaga kapag gumising ka at hindi nararamdaman ang bigat na iyon sa iyong dibdib. Ito ay dumarating sa kakayahang huminga ng malalim ng hindi nasasaktan. Ito ay dumarating sa pagtingin sa salamin at pagkilala sa taong nakikita mo. Ang tunay na kapayapaan ay tahimik. At marahil iyon ang dahilan kung bakit matagal ko itong natagpuan dahil hinahanap ko ito sa ingay samantalang laging naghihintay ito sa katahimikan.